For today's vlog nga po, ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba kami kumukuha ng ginagawa naming alak na lambanog at kung paano nga po namin ito niluluto dito sa probinsya namin. Isa nga po itong produkto na ito na ipinagmamalaki ng bayan namin dito sa Infanta, Quezon. Marami nga pong klase ng puno na pinagkukunan ng tuba, kagaya na nga lang po ng niyog at kung ano-ano pa nga po daw pong puno ang pinagkukunan nito. Pero dito nga po sa probinsya namin sa Infanta, Quezon ay dito nga po kami kumukuha ng tuba sa puno po ng sasa or nipa palm tree. At kung interesado ka nga po na malaman kung paano nga ito kunin at paano nga ito lutuin, ay samahan nyo naman ako for today's video. Sa mga hindi pa nga po nakakakilala sa klase ng punong ito, ay ito nga po yung puno ng sasa at ito naman pong hinawakan ko ay ito nga po yung pinakambunga niya. Ang tawag nga po namin diyan sa bunga na iyan ay kibal. Napakarami nga po ng pakinabang dito sa puno ng sasa, kagaya ng alam po niyang bunga, ayan nga po ay nakakain din. At iyon naman pong dahon ng sasa ay ginagawa nga po dito sa amin na pawid. Iyon nga po yung pinambububong namin sa mga kubo dito. Mga 3:30 nga ng hapon ng oras na ito at ito nga ang ginagawa ng tatay ko pag napunta nga siya dito sa kanyang pinagkukunan ng mga tuba. Marami na nga bunga ang sasahan dito, kaya nga lang ay depende pa rin kung ito nga ba ay pwede na bang harbisan ng tuba. Ang ginawa nga po dito ni tatay ay pinutol na nga niya yung bunga ng kibal at saka nga po dun sa tangkay ay inilagay na niya yung galon na pagsasahuran naman ng tuba na tutulo. Sa malapitan nga po ay ito nga yung itsura ng tangkay ng kibal. Halos sa buong maghapon nga po ay ganito karami yung naipon na tuba dito sa galon. Pero hindi pa nga po yan iha-harvest at kinabukasan pa nga iyan kukunin. Alas 5 nga po ng umaga nito at pupunta nga po kami ni tatay doon sa pinag-harvestan niya ng tuba. Ang tawag nga po sa ginagawa dito ni tatay ay pagtitindak or ito nga po yung pinupukpok yung pinakang tangkay nga ng kibal para nga po mas mabilis nga na magtulo ang tuba dito kapag iha-harvest na nga. 1 buwan at kalahating ang ginagawa ito sa mga bunga ng sasa bago nga ito i-harvest. Unang tigis nga po ito ng tuba dun sa kahapon nga na pinutol niya na kibal. Kapag unang tigis nga daw po ito ay medyo manamis-namis nga ang lasa ng tuba na ito. Dito naman po ay hihilisan niya ulit ito ng panibago para nga po mas mabilis nga na kumatas nga itong tangkay ng sasa. At magsisimula na nga dito si tatay na ilibutin nga yung sasahan na pinag-harvestan niya at yung makukuha nga niya ay nilalagay nga niya dito sa dala niyang container. Since year 2000 nga nagsimula na magluto si tatay ng alak, kaya naman talagang kabisado na niya ang prosesong ito. Bali 24 years na nga niyang ginagawa ito. Dito nga ay nakapuno na ng isang container na tuba si tatay at babalik pa nga daw siya dun sa hindi pa nga niya naiikutan. Ganito nga ang itsura ng tuba ng sasa. Mabula-bula nga ito at sobrang maputi na parang kulay gatas. At dito nga ay may dala na ulit na panibagong container si tatay dahil babalikan nga niya yung mga hindi pa niya nakukuhaan ng tuba. Sinalin nga muna ni tatay dito sa kabilang container yun nga laman kaninang nakuha niya dahil nga bibit-bitin na nga niya ito at malaki nga ang butas ng isang container. Dahil sayang naman nga kung matatapon nga lang ito. Tapos na nga dito si tatay na makapag-harvest at dadalhin na nga namin yung mga nakuha doon sa mismong pinag-iipunan niya ng mga tuba. Medyo malayo din nga yung pagdadala namin dito ng mga tuba at napaka very challenging nga nung dadaanan at kapag mahina nga talaga ang tuhod mo ay panigurado nga na madadapa ka at matatapon nga lang yung mga tuba na dala mo. Gaya na nga lang dito may maliit na tulay na madadaanan pero dahil nga nakabota naman si tatay ay dumiretso na nga lang siya doon sa tubig at para nga hindi nga siya madulas. After nga ng 6 minutes na paglalakad namin ay nakarating na nga kami rito sa mismong pinag-iipunan niya ng mga tuba at yun nga ang dala namin na tuba isinalin nga niya doon sa mga container na hindi pa nga puno. Bali 8 container na nga itong naipon niya ng mga tuba at ito nga ay 4 na araw nga niya na inipon. Pag ganito na nga kadami yung nakuha mong tuba ay pwede na nga itong lutuin para nga maging lambanog. Iiwanan na nga pala namin ito dito at babalikan na nga lang namin mamaya gamit nga ang sasakyan na bangka. Ito nga kabidadaan sa ilog na ito. Saktong alas 6 na nga ito ng umaga at pauwi na nga kami sa amin. Nang makauwi na nga kami sa amin ay nagpunta na nga kami rito sa mismong daungan ng mga bangka at pupuntahan na nga namin yung mga tuba na iniwan namin kanina. Sa loob nga ng 1 taon na 1 beses nga lang nag-harvest nito. Pero umaabot nga ito ng 5 hanggang 6 na buwan. Kung magsisimula ka nga mag-harvest ay August, matatapos ka nga ay mga January na. At sa loob nga ng 6 na buwan na iyon ay araw-araw mo nga pupuntahan yung sasahan. Umaga at hapon nga ay pupuntahan mo ito. At halos sa 15 minutos nga na pamamangka namin ay nakarating na nga kami dito sa pupuntahan namin. At isa-isa na nga ni tatay dito na hinakot yung mga container. Sa
sa totoo lang po ay first time ko lang po na makasama kay tatay sa pangunguha nga nito. At talaga naman palang hindi biro ang pag-harvest ng tuba. Kaya naman siguro hindi na masama yung 1,500 pesos na presyo ng isang container na lambanog. Dahil ganito nga naman talaga kahirap bago ka nga makapag-produce ng isang container na lambanog. Nakarating na nga kami dito sa mismong paglulutuan namin ng lambanog. Nang makarating na nga kami dito ay isa-isa na rin nga ito ni tatay na hinakot papunta nga doon sa lutuan ng alak. Pagkadating nga namin mismo dito sa lutuan na inayos na nga muna ni tatay itong pagkakasabit nitong tuong. Pagkatapos nga ay nilinisan nga muna niya itong loob at dito nga mamaya ilalagay yung mga tuba. At nung okay na nga ay sinimulan na nga dito ni tatay na ilagay nga yung mga tuba. Bali 8 container nga ito. Nung mailagay na nga lahat ni tatay yung 8 container ng tuba dito sa lutuan, iligyan niya nga ito ng malaking sako na pansala. Dahil medyo manamis nga itong tuba ay nagkakaroon nga ito ng mga langgam para nga daw hindi makasama ito sa pagtulo ng lambanog. Pagkatapos nga diyan na maibaba nga ni tatay yung tuong ay inilagay na nga niya rito yung pagdadaluyan nga ng lambanog. Gawa nga po pala sa kawayan iyan. Pagkatapos nga ay inilagay na rin nga rito ni tatay yung galon. At dito nga ay magpapadikit na nga si tatay ng apoy para nga masimulan na at makapagpakulo na nga ng tuba. Pagkatapos nga nitong makapagpaapoy ay iiwanan na nga muna namin ito dahil sobrang tagal nga bago nga ito tumulo. Sabi nga ng tatay ko ay minsan nga ay halos 1 oras at kalahati or 2 oras nga bago nga tumulo yung lambanog. Dahil nga 8 container nga iyon at sobrang tagal nga nito bago kumulo. Pagbalik ko nga rito ay naka5 galon na nga ng lambanog si tatay dahil nga may pinuntahan nga ako. Ito nga yung bato na palatandaan kung nakailan galon na nga na naisalin sa container. At ito naman pong kulay green na hose dito ay ito nga yung dinadaluyan ng tubig na galing nga dito sa palaisdaan at ginagamitan nga ito ng electric pump. At yung tubig nga ay napupunta naman dito sa bangka na naandito nga sa taas. At yung tubig nga na galing nga dito sa bangka ay dumidiretso nga dito papunta sa mismong ibabaw nga nitong lutuan. At ang purpose nga ng tubig na ito ay para nga hindi matuok at para rin nga yung nag-evaporate na lambanog nga ay bumagsak papunta nga doon sa patuluan. At yung tubig nga po ay diretso rin nga doon papunta sa ilog Pakatan. At andito na nga po tayo sa exciting part kung paano nga ba nakakapag-produce ang tuba ng lambanog. Ihahalin tulad ko na nga lang po ito sa pagluluto ng sinaing na kanin para po mas madali nga na maintindihan kapag nagsaing nga po tayo at kapag kumulo na nga ito ay binubuksan nga natin yung takip ng kaldero at pagkabukas nga natin ay maraming ang tubig na tumutulo galing nga doon sa takip. At ito nga po kapag yung tuba nga po ay sobrang makulo na nga ay nag-evaporate na nga ito at yung napuproduce nga nito ay pumupunta nga dito sa ibabaw nga ng lutuan at dumidiretso naman nga rito sa galon na nakasahod. At kapag napuno na nga yung galon na isasali na nga dito sa container, ang katumbas nga ng 8 container na tuba ay 1 container nga lang na lambanog at ang laman nga ng 1 container na ito ay siyam na galon. Yun lang, thank you for watching, bye!